Amen. Hallelujah. Purihin po, Panginoon. Sige po, lahat ng mga anak ng Diyos ay malakas na magsabi ng hallelujah. At tayo po tayo may lahat. Amen. Hallelujah. Sabi nga po sa awit 145, sabi po dito, kadakilaan ng Diyos at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ko titigilan na magpasalamat may magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay at mahirap naming unawain. Hallelujah! Pero sabi nga po, sige, purihin natin Diyos. Woo! Amen! Taas po natin ating mga kamay sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin natin ang kanyang kadakilaan. Hallelujah! Amen! Ko sa'yo'y lumalapit, lala ang awit ng pasasalamat. Amen! Lahat ng iyong gawa. Sabihin natin, ako sa iyo sumasamo, Panginoon. Ko sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Hindi kami mapipigilan, Panginoon. Hindi na mapipigilan pa aking ihahayag. Sabay-sabay! Jesus, dakila ka sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, Jesus, dakila ka sa buhay ko'y itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka! Amen! Isa pa sabihin natin sa ating Diyos. Ako sa iyo lumalapit, Panginoon. Woo! Ko sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ko sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Hindi na mapipigilan. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Woo! Jesus, dakila ka sa buhay ko'y
kasala, ang hirap na tiniis mo sa krus ng Kalbaryo, God. Ginawa mo ito para sa aming kaligtasan. Sa sobrang pagmamahal mo sa amin, kahit di kami karapat-dapat, ibinigay mo pa rin ang iyong buhay. Bayaan mo po, Panginoon, na sa sama-sama po naming pag-awit ay malugod ka, mapasalamatan ka, at malulhati namin ang iyong pangalan. Ito lang po ang kaya namin maibigay sa iyo. Kapalit ng dakilang pag-ibig, O God. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, sa oras pong ito, habang inaawit natin ang lyrics na ito, ng awit na ito, sabihin natin ito ng personal. Salamat, Panginoon. Sige po, sabihin natin, salamat, Panginoon. Iniligtas mo kami. Hinango mo kami sa pagkakasala at binayaran lahat ng kaparusahang dapat ay kami ang tatanggap, O God. Hallelujah. Sige po, habang inaawit natin ito, gawin natin ito personal, church. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, Jesus. Yes, God. Pinatawad tayo ng Diyos. Yes, God. Pinatawad tayo ng Diyos. Amen. Jesus. Binago mo kami. Sige po. Gawin natin personal ito. Hallelujah. Because you died and rose again. Isa pa sabihin natin sa Panginoon, salamat, God. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is
Salamat, Panginoon, sa krus. Ngayon, dinala, Panginoon. God, Jesus. Yes, Jesus, oh God. Yes, God. Salamat, Panginoon, sa krus na iyong dinala, Jesus, oh God. Yes. Amen. Sabihin natin sa Panginoon, thank you, Lord God. For the cross, Lord.
Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Hindi mo inalintana, Panginoon, ang hirap. Hindi mo inalintana, Panginoon, ang anumang init o sakit na nararamdaman mo, Panginoon, O God. Yung Panginoon ay dahil sa pagmamahal mo sa amin, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hindi po kami titigil ng aming pong pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hindi po kami titigil ng pagsamba kahit saan man kami mapapunta sa iyo, Panginoon. Makikita po sa aming buhay ang ginawa mo sa amin, O God. Isang buhay na binago, isang buhay na sumusunod sa iyo, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat sa iyo. Salamat po, salamat. Hallelujah. Sige po mga kapatid, ano lang tayo? Manatili lang po tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, ano lang tayo mga kapatid? Sige po, pakinggan lang po natin yung mensahe ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon po ay nandyan lang. Sige po, saglit na katahimikan. Hallelujah, God, Jesus. Oh, God, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Yes, God. Nakikinig kami, Panginoon. Malaya ka pong mangusap sa aming kalagitnaan, oh God, Jesus. Umilos sa mga puso, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Salamat, salamat sa iyo, Panginoon. God, Jesus. Hallelujah. Pinapalaya po namin ang aming mga sarili, Panginoon, upang makinig, upang damhin, Panginoon, upang pakinggan, gawin ang iyong sinasabi sa bawat isa sa amin, O God. Malaya ka po mangusap amin, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, O God. Oh, Jesus. Jesus, O God. Praise you, Jesus, O God. Jesus. Hallelujah. Minsan pa kapatid, hallelujah. Church, awitin natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Worthy, worthy are you, Lord God. Jesus, God. Jesus. Yes, Lord. Amen, Jesus. Oh, God. Worthy is the Lamb. Sabi ko, awitin natin sa Panginoon. Seated on the throne. Crown you now, O God. Crown you now with dignity.
So, make sure lagi kayong merong tubig na katabi o dala. Ang best friend natin ngayon ay tumbler, no? Lalagyan ng ating inumin. Purihin ng Panginoon, worthy is the Lamb. Truly, He is worthy to be worshipped and praised. Today is the third Sunday of April, and this is the day where the whole world is celebrating the resurrection of Jesus Christ. Sabi ng John chapter 11 verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? No, ito yung tanong ng Panginoon. At ito yung tanong ng Panginoon sa atin. Ang tinatanong sa partikular na pagkakataong ito ay si Marta. At ngayon ay itinatanong ito ng Panginoon sa atin, nananalig ka ba? Naniniwala ka ba? No? At yung mga may totoong pananampalataya at naunawaan ang katotohanan ito ay hindi mukhang Biyernes Santo kapag Biyernes Santo. Amen? Kundi we celebrate. No? Itong panahon, maraming mga tao yung alam niyo na. No? Pero we don't have to do that. If we really believe in what Jesus Christ has done, all we need to do is celebrate and thank the Lord, no, sa kanyang ginawa. Sa umagang ito, tayo po ay patuloy na mapaalalahanan ng napakagandang katotohanan nito sa ating buhay. No? Ano ang kahulugan sa buhay mo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Napakabuti mo, napakasagana ng iyong kahabagan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, naming inaalala, isineselebrate ang muli mong pagkabuhay. Nawa po ito ay magdulot ng ibayong kasigasigan sa amin sa paglakad sa buhay pananampalataya na ang auri ng pamumuhay namin ay pamumuhay na mayroong Diyos na wala ng kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan kailanman. Pagpalain mo po ang bawat isa at samahan kami sa buong pagkakataong ito ng aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Batiin mo yung katabi mo, sabi mo, maligayang araw ng pagkabuhay sa iyo. Mukha bang buhay ang katabi mo? Mukha bang buhay? Si Buddha, si Siddhartha Gautama, siya ang founder ng Buddhism, namatay siya around 400 BC sa sakit. Ang sabi ng iba ay poisoning, nilason. Ngunit hanggang ngayon, walang claim na siya ay nabuhay muli. Ang focus ng Buddhism ay enlightenment, hindi relasyon sa isang buhay na Diyos. Si Muhammad, prophet and founder of Islam, namatay around 632 AD sa Medina, Saudi Arabia. Ang kanyang libingan andoon pa rin at dinarayo ng mga Muslim. Hindi siya nabuhay muli. Ang Islam ay nagtuturo that Jesus did not die. And they don't believe in the resurrection. Confucius, Chinese philosopher at founder ng Confucianism, namatay siya 749 BC, walang resurrection claim. Ang kanyang teaching is about moral and social, but never claimed to be divine. Krishna, Lao-Tzu, at iba pang mga kinilalang mga Diyos ng bawat pananampalataya, lahat po sila ay namatay at hindi muling nabuhay. Yung resurrection po is the confirmation, no, ng confirmation ng pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit iba ang ating pananampalataya sa lahat na po ng pananampalataya.
Ito ang nagpapatunay na ito ang tunay na pananampalataya. Pinatunayan ito ng resurrection na nagpapatunay na siya, si Jesus, ang anak ng Diyos. Hindi lang siya nagturo, hindi lang siya nangaral, hindi lang niya inangkin na siya ang anak ng Diyos, siya ang daan, ang katotohanan ng buhay, ang pagkabuhay na muli ay isang selyo, certified by His resurrection. Yung katunayan, yung pagkabuhay na muli ay katagumpayan ng kanyang katagumpayan niya laban sa kamatayan. Lahat ng religion may sagot sa kasalanan at kamatayan. Alam natin yan, no? Pero si Jesus, siya lang ang tunay na tinalo ang lahat ng solusyon ng bawat religion. Ang pagkabuhay na maguli ay isang totoong kaganapan na may mga saksi. Hindi po ito isang legend. Hindi po ito alamat. Hindi ito mythology. Hindi po. Ito ay totoong nangyari, historical. May mga nakasaksi, around 500 living people nung panahong yon ang nakakita sa kanya, nakasaksi sa kanya. Ang muling pagkabuhay ay nagbago ng buhay mula noon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, marami nagpapatunay na buhay si Jesus at dahil kumikilos sila sa buhay, siya sa buhay nila. Amen. Meron ba ditong nagpapatunay sa pamamagitan ng kanyang buhay na si Jesus ay buhay? Say amen. No, yung pagbabagong hindi nagawa ng anumang bagay na sinubok natin ay naidulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pagkabuhay na mag-uli ay nagbibigay ng buhay na pag-asa. Kaya, mga kapatid, dumating man ang kamatayan, kanino man na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, dapat po ito ay isineselebrate at hindi ikinalulungkot sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ang patunay na lahat ng namatay ay muling mabubuhay at makakapiling niya. Amen! So sa madaling sabi, ang pagkabuhay ni Kristo ay patunay na totoo ang ating pananampalataya. Hindi sayang ang pamasahe mo sa pagpunta sa church every Sunday at pag-attend. Hindi sayang ang mga pananalangin mo. Hindi sayang ang mga ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang pananampalataya na mayroon ka ngayon ay tunay na pananampalataya. Hindi ito gawa-gawa, ito ay tungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin. So, salamat sa Panginoon at tayo ay napalaya sa maling paniniwala, no? At ngayon tayo ay lumalakad sa totoong pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. I-congratulate mo yung katabi mo. Sabi mo, congratulations! Amen. So, ang tanong, ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa iyong buhay? May naging tanyag o kilala yung event na yon ng muling pagkabuhay. Kung sa bagay, hindi lang po yung muling pagkabuhay. Lahat ng kaganapan sa ating Panginoon ay kamangha-mangha. Halimbawa, His virgin birth. Siya lang ang ipinanganak ng isang babaeng birhen na hindi nasipingan ng sino mang lalaki, no? Hindi pa po uso noon yung meron kasi ngayong pagbubuntis na kukuha ng semilya sa lalaki tapos ilalagay sa ovary ng babae para magbubuntis siya kahit di nasipingan. Pero galing pa rin yung semilya sa lalaki. Ito po ay virgin birth ni hindi nahawakan, no touch by any other man, literally, no? At wala ring ganon semilya. So, ito po ay caused by the Holy Spirit. Walang pinanganak ng ganon. Yung sinless life. Meron ba kayong kilalang tao na nabuhay na walang kasalanan? Wala po. Ang Panginoong Hesus lamang. Yung mga himala na ginawa niya, meron ba nakagawa ng lahat ng himala na ginawa niya? Wala po. Yung kanyang mga katuruan na kahit ang mga humaba na yung balbas sa pag-aaral, nung marinig ang kanyang katuruan, sabi nila, bago to! Ngayon lamang kami nakarinig ng ganitong karunungan. Dahil dyan, lahat ng katuruan ng Panginoon noong araw pa
hanggang ngayon relevant. Pero yung ibang mga katuruan ng araw, obsolete na. No? Hindi na applicable ngayon. Pero ang salita ng Diyos, hanggang ngayon, no? Wisdom na galing sa Panginoon hanggang ngayon ay ating pinakikinabangan. Lahat ng naganap sa Panginoon ay bukod tangi. Sabi mo, bukod tangi. Amen, no? Sabi ni Nicodemo, noong na-encounter siya, madaling araw, sabi ni Nicodemo, nung mapatunayan niya kung sino si Jesus, sa mga sinasabi niya, walang nakagagawa ng kanyang mga ginawa, malibang sumasa kanya ang Diyos. Over the history, ang lahat ng taong binigyan ng pagkilala bilang Diyos, kagaya ng nabanggit natin, namatay. Ngunit si Jesus lang ang muling nabuhay at ito ang nagpapatunay na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Pwede ba nating palakpakan ang nag-iisang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus? Kaya ang kaganapang ito ay ipinagdiriwang ng buong mundo. Sana ang ating pagdiriwang ngayon ay hindi religious celebration. Sapagkat marami ang nagdiriwang, religious ang kanilang pagdiriwang. Pagkatapos nito, BSDU na sila. Balik sa dating ugali, no? Balik sa dating asal, balik sa dating gawain, no? Pero salamat sa Panginoon, araw-araw sineselebrate natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon sapagkat araw-araw tayo ay binabago ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit iyang taong katabi mo, kung kilala mo lang yan dati, no? Pero ngayon, mabait na. Amen? Tingnan mo nga, mukha bang mabait na? So, isang paanyaya po ito sa binagong buhay. Buhay na nakaranas ng reconciliation kay Lord, buhay na nakaranas ng restoration sa Kanya, buhay na ganap at kaiskasya, buhay na totoong malaya, buhay na may katiyakan, buhay na may buhay na pananalig, at walang pag-aalinlangan, buhay na may kapayapaan, buhay na may empowerment ng banal na spiritu, at may maliwanag na layunin ang ating buhay. No? Kaya ang tanong, bilang tagasunod ni Lord, ipinamumuhay ko ba ang ganitong buhay? No? Ang buhay ko ba ay kakakitaan ng katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Yung deklarasyon ba ng bibig ko na sinasabi kong ako ay isang new creation na naririnig ng mga tao, no? Ako ay bagong nilalang. Ito ba ay nasasaksihan din nila yung katotohanan nito sa aking ginagawa, sa aking buhay? Kapag sinabi ko ba na sumasampalataya ako kay Jesus, na siyang muling pagkabuhay at ang buhay, ano ba ang dapat na buhay na pinapakita ko? Dapat ba may pasan-pasan akong krus? Dapat ba may suot-suot akong krus? No? Dapat ba ay lahat ng lugar sa bahay ko ay puro krus? No? Hindi po. Ito ay pinapatotohanan ng ating buhay. Life through the resurrected Christ. Life through the risen Christ. Ano ba yung characteristics ng buhay ng nagtataglay na kumilala sa ating Panginoon? And there are things that we need to understand and realize, no? Kapag ikaw ay nasa Panginoon, your life is characterized by a peaceful life. Everybody say peaceful life. Ano sa Tagalog ang peaceful? May kapayapaan. Okay. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang payapa? Mukha bang payapa ang mukha? The one who believes in me will live even though they die. Hindi ko alam yung sitwasyon ninyo sa kasalukuyan. At alam natin na may mga kapatid tayo na hindi madali ang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Maaaring iniisip mo, Pastor, hindi mo alam yung naganap sa akin sa linggong ito. Hindi mo alam yung nangyari, pinagdaanan ko nitong nakaraang buwan. Hindi mo alam kung ano yung gumugulo sa isipan ko. Hindi mo alam kung ano yung haharapin ko sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Hindi mo alam kung tila minsan ayoko nang gumising, no? May mga ganyan. Tanong, sino ba yung ayaw ng kapayapaan? Pero parang malabo ko maranasan yan, Lord.
maaaring ganun yung reality ng ating buhay ngayon, pero bigyan mo ng chance ang katotohanan ito na pagkalooban ka ng kapayapaan. Kung hindi naging imposible para sa kanya ang muling mabuhay, sa palagay mo ba, imposible kanyang mapagkalooban ng kapayapaan? Sa resurrection account, napaka-evident, no, ng kapayapaan na dinala ng presensya ng Panginoon. John chapter 20 verse 19, sabi dito, When therefore it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, peace be with you. Takot na takot ang mga alagad nung araw na yon. Kandado ang pinto. Takot na sila na yung susunod na papatayin. Dumating ang Panginoon at isang sentence lang ang sinabi niya sa kanila, Peace be with you. Sumaiyo ang kapayapaan. Ulitin nga natin, Tagalogin natin, sabi mo sa katabi mo, sumaiyo ang kapayapaan. Ano sagot? Ayan, at sumaiyo rin. Amen! So, ito yung isa sa mga unang salita na binigkas ni Lord matapos siyang muling mabuhay. Sabi niya, sumaiyo ang kapayapaan. Peace be with you. Maraming beses na sinabi ito ni Lord. John chapter 20 verse 21, sabi ni Lord, again, peace be with you. John 20:26. A week later, where in the his disciples were in the house again, Thomas was with them. Isang taong gulong-gulo yung isip, no? Kasi absent siya noong araw na yon na nagpakita ang Panginoon. At kahit na saradong-sarado yung pinto, nakapasok ang Panginoon. Ano sinabi niya? Meron ba? Ano sinabi niya? Peace be with you. So, ang resurrection po ay larawan ng kapayapaan. The point of the resurrected Christ is that He has the ability to give us peace. Importante ang peace ko. Priority ng maraming tao ang kapayapaan. Anong ginagawa nila? Ano ibig nila sabihin? Ina-avoid nila yung mga toxic people para may kapayapaan sila. Hindi sila nag-e-engage sa mga stressful na mga bagay para may kapayapaan sila. Hindi nila pinoproblema yung mga problema para may kapayapaan sila. They isolate themselves from many people para may kapayapaan sila. Sabi nila, kapag ako'y nag-iisa, walang masyadong kausap, walang masyadong kaugnayan, payapa ang buhay ko. Is that true? Is that true? Ngunit, ang tunay pong kapayapaan ay makakamit lang kahit nasa magulong kalagayan ka sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Amen. Through Jesus Christ only, siya lang ang makapagdudulot ng kapayapaan sa atin. John 20 verse 27 to 28. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. What is the point? May gumugulo sa isipan ni Tomas. Hindi siya peaceful noong panahong yon. He is full of doubts sa mga nagaganap. But the Lord came to Thomas. Alam niyo, napakabait ng Panginoon. The rest of the disciples, naroon na nagpakita siya.
wala si Tomas. Tapos, nung nagkausap sila, sabi pa niya, di ako naniniwala. Alam niyo, pwede na lang sabihin ng Panginoon kay Tomas, Tomas, sayang ang pinagsamahan natin. Hindi ka qualified. But look, kahit pala sa pagkakataon o panahon ng buhay na tayo ay full of doubts. Yung parang pinagdududahan mo na yung Panginoon. Lord, totoo ka ba? Darating si Lord sa'yo at sasabihin sa'yo, peace be with you. Be still, I am here. Hindi mo man naiintindihan ang lahat, but I am here. Be still. So, sino po sa inyo ang naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay? Say amen. Tanungin mo yung katabi mo, totoo ba yung sagot mo? Okay, makinig kayo. Kung ikaw ay naniniwala na ang risen Christ ay nakapagbibigay ng totoong kapayapaan, ang tanong, number 1, nakakatulog ka ba ng payapa sa gabi kahit lumalala ang sitwasyon sa pagitan ni na BBM? Sorry. kahit parang mukhang walang kinabukasang aasahan sa mga anak mo pag siya ay lumaki bilang magulang. Dahil sa kalagayan ng ating bansa. Alam niyo naman ang sitwasyon ng ating bansa, nasa krisis tayo ngayon. Nakakatulog ka ba ng payapa sa gabi kahit tumataas yung presyo ng mga bilihin? Nakakatulog ka ba ng payapa sa gabi kahit sa totoo lang, ngingiti-ngiti ka, pero mabigat ang problema mo sa buhay? Nakakatulog ka ba ng payapa sa gabi kapag na hindi nag-aalala na kung di ka man magising, may mga taong ayaw matulog eh. Lalo na kung kapitbahay niya namatay sa bangungot. Nakakatulog ka ba ng payapa? Kasi anytime na matulog po tayo, totoo yun eh, pwedeng hindi na tayo magising eh. Payapa ka ba? Hindi na ako matutulog para gising pa rin ako bukas. Kasi alam mo naman kung saan ang tungo mo. Amen. Kapag ang sagot mo dyan ay amen at yes, ibig sabihin may kapayapaan ka galing kay Lord. Hallelujah! No? At ito yung proof. Anong proof? Nakakatulog ka ng mahimbing. Amen? Okay. Maliban na lang kung medyo senior na, pastor. Alam mo na, senior makatulog lang 3 oras okay na yan. At least nakakatulog. Babawi na lang sa service habang nagsisermon si pastor. Peace does not mean absence of troubles. But peace is despite troubles. The peace that Jesus gives is not the absence of trouble, but it is rather the confidence that He is there with you always. So pinayapa ni Lord ang kalooban ni Marta sa panahong ang kanyang kapatid ay nasa libingan. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Ang namatay na nasa akin, muling mabubuhay. Maaring ikaw ay nasa kagayang ganitong sitwasyon, nawawala ng pag-asa, pero gusto kong malaman mo na yung Jesus na nabuhay muli ay patuloy pa ring nagbibigay sa atin ng kapayapaan hanggang ngayon. Kailangan mo lang manalig sa Kanya. Number 2, ang katangian ng isang buhay na mayroong resurrected Christ or risen Christ ay hindi lang peaceful life, kundi powerful life. Sabi mo nga, power! Yan, okay. Ang risen Christ ay nagkakaloob po hindi lang ng peaceful life, kundi ng powerful life. Sabi ng verse 25, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Sabi ni Paul sa mga taga-Ephesus ay ganito. Sabayan niyo po ako sa pagbasa, Ephesians 1:19, everyone, and 21, hanggang 21. Ready? At kung ano
ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. 21. Mula noon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Hindi na higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Pag inanalyze mo yung verse na yan, ang kapangyarihang tinutukoy dito ay ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus at nagluklok sa kanan ng Diyos. Pinaliwanag nito yung di masukat na kapangyarihan ng Panginoon. At ang parehong kapangyarihang ito, mga kapatid, ang kumikilos sa buhay ng bawat isang nananalig sa Kanya. Tanungin ko nga uli kayo, sinong nananalig kay Lord? Yan ang kapangyarihang nananatili sa iyong buhay. Ngayon, pag-isipan mo to. May espiritual na kapangyarihang dumadaloy sa pagkatao mo. At hindi biro ang espiritual na kapangyarihang yan. Hindi to mula sa iyo. Hindi mo rin to na-earn. Hindi mo to pinaghirapan. Hindi mo to, ito ay ipinagkaloob ni Lord sa iyo nang ikaw ay magpasyang tanggapin siya bilang tagapagligtas. Isang simpleng aplikasyon, nais kong pakita sa inyo kung paano dumadaloy ang kapangyarihang ito. Nais kong magbigay ng ilan lamang ng mga pamamaraan kung paano dumadaloy ang kapangyarihan ni Lord sa ating buhay. Una, sa pamamagitan ng kanyang salita. This is power in the Word of God. Tandaan ninyo, ito yung ginamit ni Lord kay Satanas nung siya'y tuksohin, na sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ni Lord, ikaw ay sumasampalataya. At nang ikaw ay sumampalataya, the rest of your life was history. Ang layo mo na sa dating ikaw. Amen? Masaya ba kayo? Ang layo mo na sa dating ikaw? Dahil sa salita ng Diyos. Ibang-iba na yung katabi mo sa dating itsura niya nung wala pa siya kay Lord. Ibang-iba na yan. Talagang mukhang muling nabuhay. Puno ng sigla ang kanyang mga mata. Wow. Puno ng kagalakan ang kanyang mga ngiti at mababakas mo, no? Sa mukha niya na punong-puno siya ng pag-asa. Tingnan niyo yung mga lalaking nandito ngayon. Mapapapunta mo ba sa simbahan niya mga yan noon? Mga puro isip ang pinapagana niya. Makakapera ba ako dyan? Ganyan mga katwiran. Pambabae lang yan. Pang mga relihiyoso lang yan, no? So, pero tingnan mo, this is a big evidence, no, na yung kapangyarihan ng Diyos walang sinisino. And every time we see men in church, no, masaya tayo. Masaya mga asawang babae, amen, kasi ang asawa nilang lalaki kasama nila sa church. At nangunguna sa kanila, amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin mga lalakihan natin, mga buhay na buhay. Kapag may katabi kang lalaki, sabi mo, buhay na buhay ang patotoo ni Lord sa buhay mo. Biro mo, dito ka ngayon. Wala ka sa inuman. Hallelujah. So, it's the Word of God. Napakinggan natin kung ano yung ginawa nito sa kalooban natin. May nagbago, na-convict tayo, nakilala natin yung sarili natin, yung kayabangan mo nawala. Na-realize mo yung pangangailangan mo ng Diyos sa buhay mo. At nung nagpasya ka, yung salita ng Diyos na hindi mo dati pinapansin, ngayon, tuwing linggo, pinapakinggan mo. Araw-araw, binabasa mo. Gusto mong mapakinggan ang salitang ito. At ito po ang dulot ng salita ng Diyos sa atin. May pangako, Joshua 1:8. Sabayan niyo po ako, everyone. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi
upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay, ang iyong pamumuhay. If your delight is in the law of the Lord, and on His law you meditate day and night, you will be like a tree planted by the streams of water. Whatever you do will prosper. So, yun po yung uri ng buhay na dala-dala ng Jesus na muling nabuhay para sa atin. It will entirely change your life, not just spiritual. Pati yung buhay mo sa kasalukuyan, pwedeng baguhin ng Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin siya. Number 3, and this is the last. Peaceful, powerful, and purposeful. Everybody say, purposeful. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lang nagdulot ng kapayapaan, kapangyarihan, kundi nagdulot din ng layunin sa ating buhay. Sabi niya, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will never, will live even though they die. The purposeful life started with the change of focus. Colossians 3:1 hanggang 3a. Everybody, sabayan niyo ako. Everybody, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ikaw yon. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo at nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4, lakasan po natin. Si Kristo ang inyong buhay. Nung hindi mo pa siya na-encounter, nakafocus ka sa mga bagay na panlupa. Mas mahalaga sa iyo ang pera. Ipagpapalit mo ang lahat alang-alang sa lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yan ang iniisip mo noon. Mga panandaliang mga bagay lamang. Ang kasiyahan mo sa mga material na bagay nakabase. Ang laging inaalala mo, kakainin, iinumin, isusuot, titirhan, pambayad. Sa kuryente, sa tubig na bayad ka lang ng bayad, wala namang tubig. Sa internet at kung ano-ano pang mga tustusin. Dahil dito, lagi kang nangangamba, lagi kang natatakot, lagi kang nai-stress, lagi kang nadidepress, wala kang kasiyahan, wala kang kakontentuhan. In short, walang purpose ang buhay mo. Umiikot lang sa pagkain, inumin, damit, at mga bagay na naririto sa lupa. Bisyo at kasiyahan. Pero nabago nung ikaw ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Jesus. Nabago yung focus mo, yung mga bagay na panlangit na iniisip mo, hindi na mga bagay na panlupa. Yung mga nagtatrabaho dati ng linggo, iyaan mo na yan, kay Lord yan, siya bahala sa atin. Sisimbahan tayo. Amen? Ang iniisip mo na ngayon ay ang mga bagay na may value na hanggang langit ang epekto. Hindi na lang yung mga bagay na pansamantala, kundi lagi may kinalaman sa kabilang buhay. Nakilala mo kung sino ka sa harapan ni Lord, na unawaan mo na ikaw ay naging anak niya nang tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. At ang layunin mo na ay tuparin at isakatuparan yung ipinagagawa ni Lord sa iyo. Purposeful life. Hindi lang basta first place sa buhay mo ang nais niya. Hindi lang basta prominence siya sa buhay mo. Ang nais mo ay preeminence. Ang ibig sabihin nito, yung dominion, domination, supremacy, sovereignty, and authority ng Panginoon sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nabubuhay na may layunin, pinapasakop mo ang lahat ng una sa buhay mo kay Lord. Ano yung mga una ng buhay natin? Unang oras ng bawat araw, unang araw ng bawat linggo, unang bahagi ng bawat blessing, at unang pagsangguni sa Kanya bago ka magpapasya, unang hihinga ng tulong o tugon
sa bawat tanong, unang isasaalang-alang sa bawat desisyon. The priority of your life is the control of God. Nais mo na lahat ng pagpapasyahan mo sa buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya, sige lang, magtrabaho ka dahil kailangan mo yan para mabuhay. At, my advice, galingan mo ang pagtatrabaho mo. Do your best. Pero, hindi interesado si Lord sa posisyon sa trabaho o sa maunlad mong negosyo o sa ranking mo sa eskwelahan. Hindi siya interesado kung ikaw ay maging mayaman, maging sikat sa social media, whatever. Hindi siya interesado kung ikaw ay extrovert o kaya ay inverter. Hindi siya interesado sa buhay mo o sa husay mo, sa involvement mo sa church, kahit kano kagaling. Ang interest ni Lord kung malinaw ba sa iyo ang layunin ng iyong buhay. Malinaw ba sa iyo kung bakit namatay ka na kasama niya at pinagkalooban ng isang buhay. Not my will, but your will be done. Ito ba yung slogan natin? Lord, hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Hindi yung nais ko, kundi ang nais mo. God's glory, God's guidance, God's will. Ang sabi ni Paul sa Philippians 1:20-21, gusto ko samahan niyo uli ako sa pagbasa dito. Ang ganda, everyone. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan. Wow. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself. Ako'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ibinubuhay ko ngayon, ibinubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at namatay para sa akin. As we conclude this message, let me ask this question. Is your life characterized by peace, power, and purpose? Yung ba yung buhay natin, kinakakitaan ba ito? Si Lord ay hindi nabuhay para maging sikat at para maging unique lang. Hindi niya ginawa to para i-celebrate lang taon-taon ng lahat ng tao. Ginawa niya ito upang tugunin ang pinakamalaking problema ng tao. Ano po? Ang kawalan ng tunay na kapayapaan, ang kawalan ng kakayanan, kalayaan at kapangyarihan, at ang kawalan ng layunin sa buhay. Nung likhain ng Diyos ang tao, may malinaw na layunin. Pinahayag niya ito, pero nawasak ito dahil sa kasalanan. Nagbigay si Lord ng kautusan, pero hindi rin natupad. Nagpadala siya ng mga propeta, hindi rin natupad. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang kanyang anak mismo ang kanyang inihandog para sa atin. Iniwan niya ang kanyang kapayapaang tinatamasa sa piling ng Ama, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para i-condemn para sa ating kasalanan. Tinakwil niya ang kapangyarihan. Siya ay nagpasakop sa kapangyarihan dito sa lupa. Nagpailalim siya gaya ng isang maamong tupa na dadalhin sa katayan. Tinupad niya ang buong layunin ng kanyang pagparito. Namatay siya sa krus para sa akin at para sa iyo. At ang kanyang muling pagkabuhay ay naging katugunan sa ating kawalang pag-asa. Pwede po bang tumayo tayong lahat?
lumapit tayo sa Panginoon habang nire-reflect natin ang mensaheng ito na ating napakinggan. Unforgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Unforgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose Hallelujah! Let's sing about His amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. In all I do, I honor you. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang bawat nananalig sa Kanya ay makakaranas ng muling pagkabuhay. Pinagong buhay na puno ng kapayapaan, kapangyarihan, at isang buhay na may layunin. At bagamat mamatay, ay muling mabubuhay magpakailanpaman. Habang kausap ng Panginoon si Marta at binabanggit at ipinapaliwanag ang bagay na ito, ang huling sinambit niya kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? At ito rin po ang tanong na nais kong iwan sa bawat isa sa atin. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ang sagot na ating isasagot dito ay ang sagot na hindi para ngayong araw lamang. Isang tugon na patototohanan ng araw-araw nating pamumuhay. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay isang katotohanang dapat ay makita sa bawat isa sa atin. Aming dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat tinupad mo sa krus ang katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po, Ama, sapagkat pinatunayan mo nang si Jesus ay muling mabuhay na ang pangako ng muling pagkabuhay sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng katuparan at katotohanan. Salamat po sapagkat dahil dito may katiyakan kami na hindi lamang dito ang aming buhay, kundi maging sa kabila. Dahil dito, habang kami nabubuhay dito sa lupa, patuloy naming ma-enjoy at mararanasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sapagkat patuloy nitong binabago at pinabubuti ang aspeto ng aming buhay sa lahat ng bagay. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat nakamit namin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, at ang tunay na kasiglahan sa buhay dahil sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo po at samahan kami sa patuloy na pakikibaka namin sa mga hamon ng buhay. Tulungan mo po kami na lagi naming taglayin sa aming mga sarili
ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus na kung ang kamatayan na pinakahuling kaaway ay napagtagumpayan ng Panginoon at siya'y sumasa amin, walang hindi kami mapagtatagumpayan, walang hindi kami makakayanan, walang hindi kami mahaharap, at ang kapayapaan ay palagi naming makakamit sapagkat taglay namin sa aming katawan, sa aming buhay, ang muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus, kung saan walang kapangyarihan ng anumang mga bagay, maging ang kamatayan. Kaya tulungan mo po kami na maging matapang, maging masigla, laging buo ang loob, laging puno ng pag-asa, at laging lalaban sa mga hamon ng buhay, sapagkat lumalaban kami hindi upang manalo, lumalaban kami sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, kami ay panalo na, Panginoon. Maraming salamat po at aming binabalik sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, sapagkat ikaw lamang ang dapat tumanggap nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ng nananalig kay Jesus na siya'y nabuhay muli at wala ng kapangyarihan sa kanyang kamatayan, at ikaw na tumanggap sa kanya ay wala na rin kapangyarihan ng anumang gawa ng kaaway at ang kamatayan. Magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah! 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 Thank you, Lord. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, magandang tanghali po sa atin lahat. Dako po tayo sa tithes and offering, pagbibigay. Purihin po ang Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Okay, alam ko po na alam ninyo na ang pagpunta rito sa church tuwing linggo ay mayroong pagbibigayan. Ito po yung tithes and offering. So, dapat po, wala na pong exhorting, wala na pong pag-encourage, sapagkat dapat ito ay given na sa atin. Sapagkat tayo ay mga mananampalataya na sa ating Panginoon Hesus. Amen po ba? At meron ng matatag at paniniwala patungkol sa pagbibigay. So, iba po yung kasi yung panahon noon, kumpara ngayon. At noon po kasi kahit paanong encouragement ang gawin ng mga tumatayo, mahirap po talaga ang magbigay sapagkat wala. Hirap. Ngayon naman po, kahit papaano, madaling kumita ng pera. At kung tutusin, hindi na nga kailangan na encourage pa ang bawat isa. Sapagkat tayo napapakain, napapalakas ang ating buhay pananampalataya, and then, yung tulong na maaari natin ibigay sa church ay malaking tulong at malaking bagay. Sapagkat ang panahon ngayon ay marami na pong gastusin. At isa po tayo doon na maaaring makatulong. At ito nga po yung ating tithes and offering. Alam niyo po ba doon sa Macedonia, sa aklat ng Korinto, hikahos na hikahos ang mga tao. Pero andun pa rin po ang kanilang tapat at masaganang pagbibigay sa Panginoon. Brother Peds, hikahos nga, ba't nagbibigay? Yun po yung tinatawag na pananampalataya. So mga kapatid, kung inaangkin natin na tayo ay mayroong pananampalataya, matatag, magbigay po tayo sa Panginoon ayon sa ating kalooban. So, yung ating pong maibibigay, alam ko at alam niyo na tayo ay malaking tulong sa church. Alam niyo ba, ang kuryente natin ngayon ay medyo mataas. Sobrang init. Kaya mga kapatid,
Sa oras pong ito, tayo po ay magbibigay. Hawakan niyo po yung inyong tithes or offering. Itaas po natin yan sa Panginoon. Alam ko, tutulungan at pasasaganain tayo ng Diyos. Kasi si Pablo, sabi niya, sa kahirapan, sa kasaganaan, sa pag-iikaos, andoon ang aking kalooban sa Panginoon. Yung tulong ng Panginoon sa kanya ay naroon. Kaya umasa tayo sa ibibigay ng tulong at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay manalangin at itaas natin ang ating kaloob para sa Panginoon. Aming Diyos Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat binigyan mo kami ng buhay at kalakasan. Itong buhay at kalakasan na ito ay siya namin ginagamit upang magamit mo kami sa iyong ministeryo. Lalo na doon sa aming pansariling kapakanan, sa aming buhay, sa aming pamilya, upang kumita at may maitusto sa aming pamilya. Lord, salamat po sa pagkakataong ito ay dinadalangin po namin sa iyo ang aming kaloob na hayaan mo na ito'y maging kagamit-gamit sa iyong ministeryo. Kaya naman ang aming panalangin, Lord, patuloy mo kaming pagpalain at bigyan ng masaganang ninanais mo na buhay para sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, at ang pagpapala at pagdaloy ng blessing sa aming Panginoon ay patuloy mo ipagkaloob. Maraming pong salamat. Ito po aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.